After so long, finally Judgment Day has arrived at sisimulan na nitong si Lucius Zografes ang pagsakop sa buong mundo na sisimulan niya dito sa Clover Kingdom. Kasama ang kanyang mga bagong formidable na mga paladins na matataguri ang isa sa mga pinakamalalakas na karakter all throughout the story of Black Clover kahit pa bago pa sila gawing mga angels. Which will surely shook the hell out of you dahil ito ang mga karakter na hindi nyo aakalaing i-revive ulit nitong si Lucius. Alam kong excited na kayo para sa chapter na ito kaya huwag na nating patagalin pa. Ito si Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo lang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng series. Kung gusto nyong malaman ang nangyari sa previous chapter at para makaka-catch up kayo sa kwento ng chapter na ito ay siguraduhin mo nang napanood mo na ang ating previous chapter review para sa Black Clover na Black Clover chapter 353. But with all of that being said, let's proceed right away sa chapter at hand. May kita natin na ang chapter ay pinangalan ng Judgment Day. Right from the chapter pa lamang ay alam na natin na talagang napakatindi na ng mangyayari dito at malamang sa malamang ay ito na ang final battle na mangyayari sa arc na ito. Here we can see Lucius kasama ang kanyang armies at ang kanyang mga paladins towards Clover Kingdom. Habang sinasabing Judgment Day has arrived, let's take the first step towards true world peace. As for the side naman ng ating mga protagonist, we can see na talagang prepared na din ang Clover Kingdom at ang lahat ng Magic Knights sa loob nito para depensahan ang kanilang kingdom. This was made possible dahil nagbigay nga ng specific schedule at specific na oras mismo itong si Lucius Zografes ng kanyang pagpunta dahil gusto niyang maging handa din naman ang kalaban niya para hindi naman sila mabore sa magiging war. Makita natin na ang mga Magic Knight Captains ay nasa rear or nasa vanguard ng kanilang defense. Makita natin dito ulit ngayon itong si Yuno Greenburial na napakatagal na hindi nagpakita sa mga previous chapters na nakikipag-usap sa kanyang captain na si William Vengeance. Habang sinasabing ang lahat daw ng grupo ay set in place na at prepared na sila para sa magiging atake nila Lucius. Nasabi din niya na ang lahat ng mga citizens ay na-evacuate na at nasa loob na ng Noble Realm. From this, we can comprehend na nawala na ang discrimination sa mga level or status ng pamumuhay dito sa Clover Kingdom nang dahil nga sa nagbabadyang panganib nitong si Lucius Zografes. Tinanggap na ng mga royalties or ng mga nobilities ang pagpasok ng mga commoners sa loob ng Noble Realm. So that ang mga defenses na nasa vanguard or rear nitong Clover Kingdom which are the Magic Knights ay kayang mag-go all out nang hindi nag-hold back na baka madamay ang mga citizens. Winarningan na din nila ang mga neighboring kingdoms kung sakaling masira man or magtagumpay itong si Lucius Zografes at para makapag-prepare din sila kung sakaling idamay sila ni Lucius sa gagawin niyang atake. Ang Hearts Kingdom na pinamamahalaan ni Lolo Pechica at ni Gaia at ang Spade Kingdom naman na pinamamahalaan ng nanay ni Yuno Greenburial. After this ay nasabi ni William Vengeance na after daw nilang maghanap ng traces nitong si Lucius Zografes ay wala silang nahanap na kahit nagatiting na impormasyon. Kaya hindi talaga nila alam kung saan ito naglulungga para sana maatake nila ito ng una at hindi na ito makarating pa sa Clover Kingdom. Subalit that's not the case nga dahil hindi sila nagtagumpay at ang natitirang choice na lamang nila ay ang antayin dumating si Lucius Zografes mismo dito sa Clover Kingdom. And then here we get to see the full force ng defense ng Clover Kingdom. Ang dalawa sa pinakilalang pamilya sa loob ng Clover Kingdom na ang Vermilion family na pinamumuluan nitong si Fuegoleon at ang Silva family naman na pinamumunuan nitong si Nozel. Kasama na rin ang iba pang mga Magic Knight Captains pati na itong si Ril. Before the fight started ay kinausap nitong si Charlotte itong si Captain Yami habang sinasabing humihingi daw siya ng patawad sa pagkailang niya dahil sa sobrang pagkailangan niya dito kay Yami palagi niya itong iniiwasan. Sinabi niya na during this fight ay isosupress daw niya ang kanyang feelings upang ma-utilize ang kanyang kakayahan sa magiging laban at para hindi na rin mahinder ang iba pa nang dahil sa kanyang pagkailang. Sinabi naman sa kanya itong si Yami na nobody really cares about that kind of stuff at magiging kakampi daw niya itong si Charlotte no matter what dahil nga sila ay ang mga Magic Knight Captains ng Clover Kingdom. Sinabi din niya kay Charlotte na may gusto din daw siyang linawin at sabihin dito kay Charlotte. Kaya gusto niyang pagkatapos ng laban na ito ay magkaroon sila ng pag-uusap habang umiinom ng beer. Subalit naisip din niya na hindi umiinom ng beer itong si Charlotte kaya mas naisip niya na uminom na lamang sila ng tea habang sila ay nagkakaroon ng conversation na hindi naman tinanggihan itong si Charlotte dahil gusto rin naman niya yun at sinabi niyang okay but let's win this first.
But moving on the next panel, makita natin na nandito naman itong si Captain Jack the Ripper habang sinasabing show up already dahil gustong gusto na daw niyang hatiin at islice ang mga kalaban. Dahil dito ay dumating na ngayon itong si Lucius Zografes sa mismong location na kung saan ay umalis sila nang huli nilang puntahan ng Clover Kingdom. Dito ay sinabi niya sa lahat ng tao sa loob ng Clover Kingdom na greetings everyone. The crazy thing here is kasama ni Lucius Zografes pagdating ng Clover Kingdom itong si Nat. Gulat na gulat ngayon itong si Yami at pati na rin itong si Charlotte. Subalit it was different for Captain Jack habang sinasabi niyang kaya daw pala matagal na nilang hindi nakikita si Nat ay dahil nagalaw na din itong si Lucius Zografes maging ang kanyang isipan. Subalit habang umingiti sa kanya itong si Nat ay bigla niyang na-realize ang isang bagay. Within no time ay agad siyang inatake nitong si Nat at nabutas ang kanyang katawan, turning him into one of the Donut Company. Kasama niya na ngayon si Fire Fist Ace, si Rengoku which is the Flame Hashira at ang iba pang mga karakter na ginawang donut ng mga kalaban nila. It was at this moment nang ma-realize nila na hindi talaga si Nat ang kanilang kaharap dahil gumagamit ito ng light magic. Nang dahil dito ay nahulog na ang kinakagat na sigarilyo nitong si Yami at dito niya din na-realize na ang kaharap nila ngayon ay si Morgan which is the twin of Nat at hindi talaga ito ang Nat na kanilang kilala. Dahil alam naman natin na ang Nat na nakikita natin sa previous chapters ay hindi ang original na kanyang appearance. Ito ay ang appearance ng kanyang pumanaw na kapatid na si Morgan kaya ganun na lamang ang kanilang pagkakapareho. Ngayon, si Morgan pala ang kanilang kaharap. It was already too late nang ma-realize nitong si Captain Yami at nitong si Captain Jack na hindi si Nat ang kanilang kaharap kung hindi si Morgan mismo na ina-revive nitong si Lucius Zografes gamit ang kanyang time and soul magic. Now I think hindi na magsusurvive dito itong si Jack the Ripper dahil sino ba naman ang magsusurvive ng butas ang kanilang katawan. In-speed blitz lamang siya nitong si Morgan gamit ang kanyang light magic and hindi natin alam kung ano ang magic ng demon na ginamit ni Lucius para sumapi sa kanya. But surely he will be a very formidable opponent kung ganito na lamang niya kabilis tinalo itong si Jack. And surely it will also be a tough fight para dito kay Yami kung ganito na lamang ang kaharap niya na isang best friend niya way back from before. But enough of that, kalimutan na muna natin ang tungkol dito dahil masyado pang maraming pasabog ang mangyayari sa chapter na ito. Papunta sa next panel, makita natin na nandito naman itong si Professor Morris which is responsible sa pag-manifest ni Lucifero at ngayon ay mukhang naging isa na din siyang paladin at meron na ding sumapi sa kanya na isang devil. Hindi natin alam kung sino yun pero kung papansinin natin sa kanyang appearance, it seems napakarami na ngayon ng kanyang kamay habang sinasabi niya sa kanyang mga kaharap na kailangan daw nilang magalak kung sakali mang matalo sila nitong si Morris dahil kahit papano ay nahawakan sila ng very foundation of evolving science na kanyang ginagawa. So basing from these statements, we can comprehend din na maaaring ang magic ng demon na sumapi dito kay Morris ay ang magic na kayang mag-alter ng itsura or ng physical appearance ng kanyang mga nahawakan. Ang makakaharap naman nitong si Morris ay wala nang iba kung hindi ang pamilyang Vermilion na pinamumunuan nitong si Fuegoleon at nitong si Mereoleona. Sinabi dito ni Mereoleona na surely magiging mahirap ang magiging laban subalit mas magugustuhan daw niya pag nakita niya ng tostado at sunog na ang katawan nitong si Morris. Now this is where the climax of this chapter starts. Dito ay makita nating gulat na gulat ang buong pamilya ng Silva maging ang captain ng Silver Eagles na si Nozel. Dahil pala yun sa ang isa sa mga ginawang paladins nitong si Lucius Zografes ay walang iba kung hindi ang kanilang pumanaw na nanay na si Aces Silva. Habang sinasabi ng kanilang nanay herself na I did not expect that I would be fighting all of you like this. Now alam naman nating lahat na hindi masamang tao itong si Aces subalit dahil nga na-alter na nitong si Lucius Zografes ang kanilang pag-iisip ay maaaring yun ang dahilan kung bakit handa siyang labanan maging ang kanyang mga anak. So surely it will be a very tough fight para sa Silva family especially sa captain ng Silver Eagles na si Nozel dahil ang katapat nila ngayon ay ang kanyang mismong nanay. And also don't forget it is not just the feelings na magpapahirap sa kanila sa pakikipaglaban dito kay Aces subalit maging ang mismong skills and strength ng kanilang nanay dahil alam naman natin na ang kanilang nanay ay ang previous na captain ng Silver Eagles at naturingan din siyang ang Valkyrie ng battlefield. At maging itong si Mereoleona ay ang kanyang naging isang student na hindi man lamang nanalo sa kanya not even once. Kung iisipin nyo kung gaano kalakas si Mereoleona ngayon, paano na lamang siya hindi nanalo dito kay Aces? It only means one thing, napakalakas nitong si Aces and it's just because of the curse from Megicula kung bakit siya tinalo at namatay.
I think the key character para matalo nila itong si Ishie ay walang iba kung hindi ang kanyang pinakabunsong anak na si Noel, which is still not present sa chapter na ito at maaring sa susunod na mga chapter ay magpakita na rin siya kapag natapos niya na ang kanyang final training at na-accomplish niya na ang kanyang bagong set of skills. But proceeding with the chapter, may kita natin na unti-unti nang nabubutas ng parabang mga rays of light ang skies ng Clover Kingdom dahil dito ay napatingala ang lahat ng mga citizens habang nakita nila ang mga pumapagaspas ng mga pakpak ng mga angels na naglilipadan sa himpapawid. And then in the very last panel, we get to see Lucius Zografes with a very fierce look habang sinasabi niyang, "Now then, let us grace this world with happiness." And that ends chapter 354 ng Black Clover wherein nagsimula na nga ang Judgment Day at napapalibutan na ng napakaraming angels ang buong Clover Kingdom kasama na ng mga pinakamalalakas na paladins na natira matapos talunin ni Asta at ng Ryuzen 7 kasama na din ng Shogun ng Land of the Sun ang mga paladins na dumayo sa country na yon. Condolence na rin para kay Captain Jack the Ripper dahil nakita naman natin na isa na siyang green donut ngayon at siguradong sa susunod na chapter ay magkakaroon na ng mga laban sa gitna ng mga match-ups na nabanggit sa chapter na ito. And surely, ang magiging katapat dito nitong si Lucius Zografes ay walang iba kung hindi si Yuno Grenvarial. So be sure to be always updated tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews dahil napakatindi na talaga ng mga pangyayari sa final arc na ito ng Black Clover. Be sure to like, subscribe, and hit the bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para updated ka na rin for sure sa susunod na chapter wherein the all-out battle will surely start. But then I guess that's all para sa ating chapter review ng Black Clover chapter 354. I hope you guys had a great time watching this video. It's the Updated Weeb and I'll see you on the next one.